Aquarius, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang part 2 ng reading ninyo para sa December 2025. So magpo-focus tayo sa iyong kaperahan, money, career, finances. Let's see what's coming to you ngayong December 2025. Okay. So paalala lang, ang reading na to ay general reading. Maari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. Okay. Aquarius, what's the energy for you? Money, career, finances. Ngayong December. Kaperahan ng mga Aquarius. Money, career, finances. Ngayong December. Overall energy, the Ten of Wands. Magiging busy kayo ngayong December. Parang ang dami niyong ginagawa. Pwedeng wala kayo masyadong nakakatulong or suporta na natatanggap. Pero kahit na ganun, kaya mo. Yun nga lang, medyo exhausting, nakakapagod. Your challenge is the lovers. So this is commitment, relationship with others. Pwedeng yan yung maging challenging sa'yo. Ngayong December sa finances na parang yun nga, feeling mo wala kang katuwang, walang tumutulong sa'yo, walang sumusuporta sa'yo. Your opportunity, you have the High Priestess. This is about your wisdom, kakayanan, karunungan. May opportunity ka ngayon na alamin kung ano yung mga bagay na pwedeng tumulong sa'yo para mas mapadali yung trabaho. No? And then your blessing is the Two of Pentacles. Okay, Two of Pentacles is weighing your options. So pwedeng maaari kasing nagmo-multitask ka yung tipong ang dami mong ginagawa, pinagsasabay-sabay mo. Maaring i-simplify mo yung iyong trabaho, career, or business mo na yung dalawang importante na sa'yo. Okay? Na kung saan yun yung nagbibigay talaga sa'yo ng income, ng finances, ng opportunity sa work. So yun yung mas bibigyan mo ng attention. As a blessing, gaya ng nabanggit ko sa inyo kanina, medyo mahirap man yung mga responsibilities mo, pero may resulta ka namang nakikita. Di ba mas maganda yung gano'n na, okay, nagtatrabaho ka, nagpapakapagod ka, nagpapakahirap ka, pero nakikita mo yung resulta ng pinagpaguran mo. Unlike yung iba na napapagod, nahihirapan, pero parang walang nagiging resulta. So that is your blessing. Okay? Merong resulta yung efforts mo, yung pinaghirapan mo. Meron ding exploration dito. Maring may isusubukan kang bagong opportunity sa trabaho mo, sa business, sa career, na iniisip mo saan ka mas makakapagbigay ng focus, parang doon mo ibibigay yung full attention mo, na hindi mo na kailangan hati-hatiin yung energy mo sa iba. Kasi 'di ba yung iba kaya nga sila nagkakaroon ng multiple jobs kasi maaaring yung kanilang trabaho ngayon ay kulang, 'di ba? So let's see, ano pa? What is the Ten of Wands? Ooh, the Star. This is your energy. Alam nyo, ang ang parang nagbibigay sa inyo ng lakas ay yung pangarap ninyo. Na alam mo na matutupad mo yung pangarap mo na yun, kaya willing ka na mag-sacrifice, willing ka na mag-effort. And don't worry kasi makukuha mo talaga yan. Pinaghirapan mo eh. What is the Lovers? Oh, Seven of Swords. Labas na labas ng Seven of Swords sa halos lahat ng mga readings. Kasi sa alam nyo, ito yung rin yung time na may mga revelation. Yung mga intention ng mga tao sa paligid natin. Nare-reveal. Whether sila ba talaga ay kakampi or kalaban. Or someone na sumusuporta sa'yo or humihila sa'yo pababa. Yun yung challenge mo ngayon. Na maaring may matutuklasan ka, someone na akala mo ay magbibigay ng suporta sa'yo, pero hindi pala. Siya pa yung sasabotahe sa'yo, sasabotahe sa trabaho, sa business mo, sa mga ginagawa mo. Now, you have the opportunity, the Chariot, ang ganda nito, this is victory. You have the opportunity to move forward, na mas makaangat, mapalayo yung direksyon na tatahakin mo. Kumbaga, meron kang advantage na mapabilis yung iyong
success, yung iyong progress. Lalo na kung ikaw ay uh, into spirituality, you are divinely guided, meron kang mga tools na ginagamit. Some of you are into astrology, no? At yung kaalaman nyo na yan ay tumutulong sa inyo para mas mapaunlad nyo yung sarili nyo sa trabaho nyo, sa business nyo, sa career nyo. Yung iba sa inyo, maaring makakabili kayo ng sasakyan na makakatulong sa inyo para mas mapibilis yung transactions ninyo, trabaho nyo, business ninyo. And there's also an important na meeting or travel ngayong December na maaring ito ay magbibigay ng bagong oportunidad sa'yo for growth ng career, growth ng business. You have the Tower. Oh, some of you may ili-let go, no? Ito yung sinabi ko sa inyo kanina na yes, marami kayong opportunities, maraming ginagawa, marami busy. Pero i-trim down mo yan sa kung saan lang yung alam mong mas worth it yung effort na binibigay mo. So, yung iba sa inyo, the moment na mag-let go ka ng mga bagay na alam mong hindi na nagsiserve ng highest good para sa'yo, mas makakapag-focus ka ngayon doon sa mga importanteng bagay na mas worth it ng iyong energy. Merong new beginnings for you, new source of happiness, new source of income, na maaring itong bagong source of income na to, ito ay dito ka mas inspired, dito ka mas excited, at alam mo na may malaking potential to na mag-grow. Kaya yung iba na hindi naman talaga ganun ka nagbibigay sa iyo ng income, yun yung ile-let go mo. At magfo-focus ka sa at least dalawang importanteng sources of income for you. Merong mga nagbibigay sa iyo ng advice or merong mentor sa iyo na tumutulong. Kumbaga, kung ano yung nag-experience niya in the past, isinishare niya sa iyo. Kung ano yung mga bagay na pagkakamali niya, sinishare niya sa iyo para maiwasan mo. Oo. Let's see. What else? Aquarius, money, career, finances. Uy, ang ganda abundance. Yes, claim nyo na to. December is going to be abundant for you in terms of your career, your business, ano man yung bigyan mo ng effort and focus ngayong December. You also have detox, ayan pagle-let go, pagre-release, paglilinis. Pwede itong may kinalaman sa health mo, 'di ba? Health is wealth, ang kalusugan ay kayamanan. So may mga unhealthy habits ka na i-release mo para mas energetic ka, mas marami kang kayang ma-achieve, 'di ba? And maari rin tong ayun nga pagtatanggal ng mga negative energy sa paligid mo, like yung mga taong laging nakabantay sa'yo, laging may masamang sinasabi sa'yo, or mga taong hindi naman talaga supportive sa'yo, pero nakikialam sa buhay mo. Yes, wild woman, free. You are freeing yourself. Pinapalaya mo ang sarili mo sa limitasyon. Alam mo kung ano yung mga kakayanan mo, kaya mong gawin, kaya mong ma-achieve sa buhay. You are freeing yourself. Yung iba sa inyo pwedeng meron kayong matagal ng trabaho or pinagkakakitaan na na-realize nyo na hindi pala worth it yon. Kaya ile-let go nyo na at magpo-focus kayo dito sa isang income ninyo na mas magbibigay ng mas maraming income. Hidden secrets can harm you. Okay, I feel like merong revelation dito. May marireveal, itinatago sa'yo. Pwedeng sa work yan, trabaho or business. Light-hearted, carefree time. So ito ay pagkakaroon ng oras at panahon sa sarili. Siyempre, importante na, balance, no? May time ka sa work, sa career, sa business, may time ka rin para sa sarili mo to rejuvenate. Ayan. Uy, merong exciting event ngayong December. Actually, gano'n naman normal yan. Pag December, may mga exciting events sa trabaho, sa business, sa career mo. But definitely, ang highlight rin sa'yo ng December is yung revelation ng mga taong merong hindi magandang intention towards you. And I feel like you are releasing those people, cutting off connections.
Your dreams and desires are calling you to action. The journey begins today. Ano ba yung mga pangarap mo, yung mga desires mo? Ikaw ay mas may inspire ngayon para mag-take action ka na and to make things happen para sa sarili mo. Reevaluate your priorities. It's time to let go of what you no longer need. Diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo. I-reevaluate niyo yung priorities niyo. Alin ba yung mas worth it? Alin yung mas magandang bigyan ng focus at attention? Diba? At i-let go niyo na yung hindi worth it. Okay? So that is your reading, Aquarius. Thank you so much. See you again.